Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Mateo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nangangalakal ang batang si Mateo. Mag-isa na lamang sa buhay dahil nasangkot sa isang malagim na trahedya ang buong pamilya. Siya lamang ang tanging nakaligtas sa pambobomba ng mga terorista. 12 anyos pa lamang, ngunit napilitang matutunan ang mga bagay-bagay para makaligtas sa paulit-ulit na kalupitan ng paligid at kapwa. Makalipas ang ilang sandali, tumigil ito sa pangangalakal ng basura. Nakakita ng tirang pagkain at yun ang pinagkaabalahan. Kasabay nito ang paglapit ng isang dayong estranghero na tawagin na lang natin sa pangalang Jomar. Sino ka? Dayo ka no? Ang ganda ng tindig ninyo ah. Parang sundalo pero ang dami nyo namang tattoo sa katawan. Aba, may nakasipit pang sigarilyo sa daliri. Adik po ba kayo? Maraming ganyan doon sa amin eh. Mga kapitbahay namin adik. Buwan-buwan nga may nangyayaring raid eh. Dinadakip ng pulis pero nakakatakas. Kasi hindi naman talaga sila huhulihin. Pakitang tao lang yun para kunwari ginagawa nila yung trabaho. Pero ang totoo, tumatanggap lang naman sila ng pasuhol. Wika ni Mateo. Nagulat naman ang estranghero sa sinabi ng bata. O ikaw bata, ang daddal mo naman. Pagkatao ko lang yung tinatanong mo noong una. Pero umabot sa kwentuhan sa kaganapan ng mga adik sa inyo ah. Ayos ka rin ano? Ilang taong ka na ba? 8. Ang bata mo pa tapos nandito ka na sa basurahan. Nangangalakal? Nasan ba ang pamilya mo? Kumakain ka pa ng panis? Ako nga pala si Jomar. Tugon ni Jomar. Nako, wala ako dyan. Ako lang mag-isa sa buhay. Yung nanay ko, walang silbi pati na tatay. Anak ng anak hindi naman kayang panindigan. Nagkawatak-watak kami magmula nung gera tapos hindi ko na alam kung saan yung iba kong kapatid. Patay na rin siguro. Ano nga pala yung pangalan mo? Jomar? Ang pangit naman. Diretsahang wika ni Mateo. Aba, at ang talas talaga ng dila mo ah. Walang kaamor-amor. Wala ka rin sigurong tahanan ano? Meron. Yung iniwanang tahanan ng dating mamamatay tao. Bakit mo na itanong? Naghahanap ka rin ba ng matutuluyan? May bakanting kwarto naman. Pwede ka roon basta meron kang pang-upa. Aba, ang bata-bata mo pa. Pero marunong kang magnegosyo ah. Magkano ba ang bawat araw? Kahit 2 ayos na. Huwag mo nga akong tawaging bata. Dahil matanda na ako no. 12 anyos na kaya ako. Hindi lang lumaki. Ganun ba bata? Hindi nga talaga lumaki. Ang bansot mo eh. Nasan ba yung bahay? Pasilip muna ako kung magugustuhan ko. Baka kahit 3 piso ang ibayad ko sa'yo. Ano? Mayaman ka ba? Ang lakas mo magsabi ng pera eh. Mukhang wala ka naman kahit sentimo rin. Siya nga pala. Baka hindi ka rin magtatagal kasi maraming halimaw dito sa lugar namin. Hindi lang rebelde. Magdanakaw o kapitbahay na siraulo. Sa gabi, may nangangatok pa na aswang. May baril ka naman pala. Pwede mong labanan pero kapag naubos na yung bala mo, lumipat ka na lang ng ibang lugar para sa kaligtasan mo ha. Pag-uusap ng dalawa.
Nauna itong naglakad. Sumunod ang estranghero. Hindi makapaniwala sa salita ng bata. Hanggang sa makarating sila sa tahanan. Maayos, malinis at may sapat na espasyo. Kinuha niya ang kwarto at nagbayad sa bata ng ilang araw na pananatili. Aba, may pera ka naman pala eh. Pero hindi ako maniniwala na galing yan sa paghirap mo. Mas maniniwala pa ako kung sasabihin mong nagbula yan sa nakaw. Halata naman sa mukha mo na wala kang nagawang tama sa buhay mo. Wika ni Mateo. Napakamot na lamang sa ulo si Jomar. Sabay iwas ng tingin. Hindi makapaniwala na nakatagpo ng batang may ganitong pag-uugali. Abat, nakakarami ka na. Kung makapagsalita ka parang ang dami mong alam sa buhay. Kung sa bagay, sa dami ng nangyari sa lugar ninyo, marami ka talagang makukuhang gagaspangan. Hindi lang sa pag-uugali. Lahat na. Ano, pwede na ba akong pumasok ng kwarto ko? Kailangan ko nang magpahinga. Wika ni Jomar. Sige, pasok na. Bayad ka naman eh. Tugon ni Mateo. Hindi na nag-abalang tumingin. Binilang lamang ang hawak na salapi. Ang pakay ni Jomar sa lugar ay hindi ang maghanap ng bagong tirahan. May nakaengkwentro itong aswang na hindi natapos ang labanan. Dinali nito ang mag-ina niya habang tinutugis ang isa pang nilalang noong araw. Nandito lamang siya upang magigante. Galing pa siya sa buhol, ngunit napadpad sa aklan para singilin ang halimaw na ito. Meron lamang nakapagsabing makikita ang matagal nang hinahanap. Pagkatapos magpahinga, lumabas siya upang maglibot. Hindi niya nakita ang bata. Magpapasama sana kaso wala na ito. Inikot niya ang buong paligid, maliban sa mga basurang nakatambak sa mga tabi. Nariyan din ang mga taong masama ang titig. Hindi siya nagtaka dahil normal lamang ang ganito lalo na sa dayo sa lugar. O ikaw, taga-saan ka ba? Bagong salta ka rito ano? Alam mo ba ang mangyayari sa katulad mo? Tanong ng tambay sa kanya. Nakita niya ang iba na naghahanda. Nagsisidampot na mga panghampas. Alam niya ang gusto ng mga ito kaya nagmamadaling naglakad ngunit dali-dali siyang hinarang. Abat, ang lakas ng loob mong mambastos ah. Kinakausap pa kita eh. Kaya wag mo nga akong tatalikuran. Wika ng tambay. Sinampal siya nito ngunit hindi niya pinalagan. Wala itong gana sa ganitong away. Nakalaan lamang ang lakas sa hinihintay na pagtutuos laban sa aswang. Abat wala pala ang isang to eh. Ang laki ng katawan pero duwag. Pipi ka yata ano? Magsalita ka! Dagdag ng tambay. Muli siya nitong sinampal. Kaliwat kanan. Napabuntong hininga si Jomar at nagpipigil. O ikaw, hindi uubra sa amin yung pananahimik mo. Wala kaming awa sa mga dayo rito. Mga bata, trabahuhin nyo nga yung isang to. Utos ng tambay. Nagsilapit naman ang mga ito at sinimulan siyang hampasin. Nagulat sila dahil nanatiling nakatayo si Jomar samantalang buong lakas ang ginawang paghampas. Nabali pa nga ang mga ginamit nilang kahoy. Teka, sino ba yan? Bakit hindi siya nasasaktan? Baka aswang din kagaya ni Mando. Wika ng isa sa mga tambay. Manahimik ka nga. Wag na wag mong babanggitin si Mando kung ayaw mong mapugutan ng ulo. O ikaw, ano ka ba? Ang yabang mo ah. Nagtitigas-tigasan ka pa dyan. Ano?
Lumabang ka! Muli siyang pinagsasampal. Pinaghampas pa ngunit hindi ito natinag. Ni walang dugong umaagos kahit sa ulo paulit-ulit hinahambalos. O ba't ang tigas mo ha? Sino ka ba talaga? Anong dugo meron ka para hindi ka tablan ng mga pisikal na pag-atake? Nandito ka lang ba para ipagmayabang yan? Ano, sumagot ka? Tanong ng tambay. Pasimpleng naglakad palayo si Jomar. Nagsitabi naman ang mga tambay pagkaraan niya. Wala itong balak mag-aksaya ng lakas sa mga ito dahil napapansin ang takot sa mga mata nila. Umaastang matatapang, ngunit natatakot naman. Bumalik na lamang siya ng tahanan. Naabutan ang batang nagbibilang na mga pakete sa kusina. Kagad lumapit si Jomar at dali-dali namang inilayo ng bata ang mga ito. O ikaw bata ka, bakit ka may ganito? Alam mo ba na maliban sa delikado, masama to? Sinong tarantado ang nag-utos nito sa'yo? Ha? Walang hiya siya. Pati bata dinadamay sa kalokohan niya. Wika ni Jomar. Nagngingit-ngit ang mga ngipin nito. Makikita sa muka ang labis na panggigigil. Bakit ka ba nangingilam? Sanay ako sa ganitong buhay kaya ano pa bang bago? Alam ko mga to. Nakikiupa ka nga lang ng kwarto kaya huwag ka nga umasta na kung sino. Tabi, pinapalakad to sa akin eh. Sinisira mo pa. Wika ni Mateo. Lumabas ang bata dala ang mga pakete. Pasimpleng binulsa at tumakbo papunta sa kung saan. Hindi naman ito nasundan ng binata dahil kagad ding nawala. Hinintay niya ang pagbalik nito ngunit lumipas ang mga oras na walang paramdam. Inaantok na si Jomar habang nakaupo sa sala. Kaharap ang pinto. Kinakabahan na baka nadali na ito kung sakaling may naganap na raid. Walang pinapatawad ang mga pulis na mga sandaling yun. Kahit halatang ginamit lamang ang bata, huhulihin at dadalhin sa isang sangay ng gobyerno. Ilang sandali pa ang lumipas. Naalerto siya nang maramdaman ang presensya ng aswang. Sinundan ito na may hinang katok sa pinto. Naalala niya ang sinabi ni Mateo tungkol sa nangangatok. Sa halip na matakot, napangiti pa nga siya. Dali-daling kinuha ang patalim at hinihanda ang sarili. Nagpatuloy ang katok. Walang tigil kahit isang saglit. Nakatayo lamang si Jomar sa harapan ng pintuan. Hawak ang patalim. Naghihintay na lamang ng tiyempo. Nang magsimula na siyang sumambit ng dasal, natigil ito at napansin na unti-unting lumalayo ang presensya. Dali-daling lumabas. Hinabol ito hanggang sa tambakan ng basura at nakita ang isa sa mga tambay kanina. Nakahandusay at wala ng buhay. Nang madinig ang boses ng iba, nagmamadali siyang umalis upang hindi mapagbintangan. Hoy, buwisit! Hanapin niyo yung aswang na yun. Sigurado kung hindi pa yun nakakalayo rito. Magsikalat kayo! Dalian niyo! Wika ng isa sa mga tambay. Umalis na si Jomar sa lugar. Sinundan ang natitirang bakas ng aswang sa hangin. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nawala ring kagad. Natigilan sa gitna ng daanan nang makasalubong ang bata. Oh, mabuti naman at nandito ka na. Akala ko na paano ka na eh. Umuwi na tayo bago pa maabutan ng aswang dito. Bilisan mo! Wika ni Jomar. Hindi naman ako sinasaktan ng aswang eh. Kaibigan ko kaya yun.
Sa lahat ng tao rito, ako ang hindi niya sinasaktan. Yung mga tao niyang tambay, kapag may nagawang mali, pinapatay niya kagad. Tugon ng bata. Niya? Sino siya? At paano mo naman naging kaibigan ng isang nilalang? Hindi naman kumakaibigan ng ganitong klase ng halimaw. Tanong ni Jomar. Sa tingin mo lang hindi. Siya nga yung dahilan kung bakit ako nabubuhay hanggang ngayon eh. Marami nang natulong sa akin si Mando. Magmula noong nawalan ako ng pamilya. Binibigyan nga niya ako ng pagkain minsan. Kapag nakauwi siya dito sa lugar, pati na yung mga tambay. Mabait siya kahit aswang, no? Pagpapaliwanag ni Mateo, napaisip si Jomar sa sinabi ng bata. Nadinig niya ang pangalang yun sa isang tambay. Mando, isang aswang ang taong yun oh. Paano mo naman nalaman? Oo, paulit-ulit. Nalaman ko noong naabutan ko siya sa kanila. Aswang tapos biglang naging tao. Hindi naman niya ako sinaktan. Huwag ko lang daw ipagsasabi yung katauhan niya. Magmula ng araw na yun, naging utusan na niya ako. Ipinagtatanggol pa nga laban sa mga kapitbahay dyan na mapanghusga. Ang dami mo namang tanong eh. Matulog ka na nga lang. Wika ni Mateo. Pumasok ito ng silid at hindi na kinausap. Kinutuban si Jomar sa tinutukoy na tao. Hindi niya sigurado ngunit malakas ang pakiramdam na ito ang aswang na hinahanap. Gusto pa sanang magtanong kay Mateo ngunit natulog na ito. Maghihintay na lamang si Jomar kinabukasan upang makakalap pa ng karagdagang impormasyon. Kinaumagahan, bumungad ang balita tungkol sa tambay na natagpuan sa basurahan. May mga pulis siyang dumating. Ngunit dahil kilala ang lugar bilang pugad ng iba't ibang kriminal, isinara ang investigasyon bilang personal na interes ng patayan. Wala nga lang nadakip na salarin. Sa kabila nun, mahigpit ang paniniwala ng ibang tambay na aswang ang may kagagawan. Kung makakasalubong ko lang talaga yung aswang na yon, papatayin ko talaga. Dinali niya si paring Jerry. Malilintikan siya sa akin. Ang sa akin lang, baka si Mando yung may gawa nun. Kagabi kasi, parang nakita ko siya eh. Hindi ko lang sigurado pero parang siya nga yun. Hoy ikaw, tigil-tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo ha. Dinadamay mo pa si Bossing eh. Bakit naman siya naroon eh? Lumuwas nga ng Maynila noong nakaraang linggo. Hindi ba? Sa susunod na araw pa ang balik niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Basta, nakita ko talaga siya kagabi. Pag-uusap ng dalawang tambay. Tahimik lamang nakikinig si Jomar sa usapan ng mga ito. Sinundan niya ang isa nang umalis. Teka, kilala mo si Mando ano? Sabihin mo nga sa akin ang nalalaman mo tungkol sa kanya. Sagot ko ang kain mo para bukas. Tanong ni Jomar. Sabay abot ng pakete sa tambay. Dinagdagan pa ng pera kaya hindi ito nakatanggi. Dinala siya sa lugar kung saan walang ibang tao upang maibigay ang impormasyon na kanyang hinihingi. Si Mando, ginagalang namin dito bilang bossing. Dahil siya yung nagbibigay ng kabuhayan namin eh. Ganito, illegal. Nagbibigay rin ng pera kaya walang magawa, kundi yumuko sa kanya. Kapos kami, naging alipin ng salapi. Pero, hindi ako naniniwalang illegal na droga lang yung pinapatakbo niya. Minsan kasi parang ibang tao siya eh. Alam mo yung kakaiba yung amoy? Presensya, tapos napakailap. May isang beses nga sigurado ako na hindi ako namamalikmata.
Yung dumaang aso naging siya. Kung alam mo yung tinutukoy ko, kagabi nakita ko din siya doon sa kung saan natagpo ang patay yung kaibigan namin. At kung hindi ako nagkakamali, siya yung halimaw na kumakatok sa mga kabayan at nambibiktima. Teka, sa bahay ni Mateo ka tumutuloy, hindi ba? Tanungin mo yung bata. Alam niya yung tungkol kay Mando. Yun lang ha. Kaunti lang yung bayad mo eh. Alis na ako. Baka may makakita pa sa akin. Malalagot ako kapag nakipag-usap sa kagaya mong tayo. Kung may balak kang gawin sa kanya, hanapin mo. Nariyan lang yun sa tabi-tabi. Pagpapaliwanag ng isa sa mga tambay. Dito lamang nalinawan si Jomar. Kumpirmadong aswang ang sinasabi nilang Mando. Lalo lamang ding lumalakas ang kutob na ito ang hinahanap na nilalang. Umuwi ito ng tahanan. Naabutan si Mateo na naglilinis ng iba't ibang uri ng baril. Tinignan lamang siya nito at hindi pinansin. Ano bata? Ayos ka rin ah. Daig mo pa ako sa dami ng ginagawa. Iisa lang ba ang amo niyan doon sa una mong trabaho? Akala ko ba simpleng mangangalakal ka lang? Tanong ni Jomar. Ngayon na nandito na si Mando. Hindi na ako mangangalakal. Ako yung tagalakad ng produkto niya. Teka nga, bakit ba ang dami mong tanong? Tugon ni Mateo. Nasaan ba kasi yung Mando na yun? Baka naman pwedeng makita ko yung amo mo na yun. Kakausapin ko lang. Itatanong kung naghahanap pa siya ng ibang karagdagang tauhan. Mamamasukan sana ako eh. Muling wika ni Jomar. Tinignan siya ng bata mula ulo hanggang paa. Nako, hindi ka tatanggapin nun. Malaki nga yung katawan mo pero mukhang hindi ka naman maaasahan eh. Papalpa ka lang sa mahalagang misyon. Saka, bawal ang baguhan kasi maraming pasikot-sikot. Kung tatanga-tanga ka, didiretso ka talaga sa kulungan. Akala ko ba pulpul yung mga pulis dito? Kasi ang sabi mo nagkukunwari lang na ginagawa yung trabaho. Hindi ba nagbabayad ng piyansa yung amo mo kung may tauhan siyang mahuhuli? Nako, hindi ka pag-aaksayahan ng pera ni Mando kung tanga ka. Mabubulo ka lang sa kulungan. Kaya huwag ka nang sumali rito. Teka, hindi ka naman magtatagal dito, hindi ba? Ano nga ba yung pakay mo sa lugar namin? Kung wala man, umalis ka na lang. Nagiging sagabal ka sa mga lakad ko eh. Aba, ayos ka rin ah. Ako na pala yung sagabal ngayon. Seryoso nga. Saan makikita ang Mando na yan? Ganito na lang. Pakisabi, hinahanap ko siya. At may atraso ka mo siya sa akin. Sabihin mo, ha? Wika ni Jomar. Nagulat naman ang bata sa pagkakataong yun. Gusto pa sanang magtanong, ngunit hindi na lamang pinansin. Pagsapit ng hapon, muling lumabas si Jomar. Palihim na sinundan ang bata. Sumuot ito sa pasikot-sikot ng kabahayan hanggang sa nakarating sa bundok kung saan pumasok sa lumang tahanan. Nang makita ang isang lalaki sa bintana, biglang naging alerto ang kanyang tangan. Napansin din ito ang presensya niya. Kagad nagsara ng mga bintana at pinto. Pasilip-silip ito. Hinahanap ang kanyang kinalalagyan ngunit dahil nakatago, hindi siya nakita. Dinig pa ang malalakas na kalabog mula sa loob na parabang nagwawala. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumabas ang bata mula sa tahanan. Meron ng pasa at latay sa katawan. Dali-dali niyang nilapitan ngunit umiwas sa kanya. Teka, isa ka bang antingero? Kaya pala nagalit sa akin si Mando eh. Tignan mo nga yung ginawa niya sa akin oh. Sinaktan niya ako. Kasi akala niya dinala kita rito. Umalis ka na nga lang. Pinapahamak mo pa ako eh.
Wika ni Mateo. Ngunit hindi sumunod si Jomar. Pinasok niya ang bahay. Hinalughog ang bawat sulok ngunit mabilis na nawala ang lalaki. Bukas ang bintana sa likuran. May bakas ng pagdaan nito. Sinundan ni Jomar ngunit naligaw lamang sa gitna ng kakahuyan. Hanggang sa nakabalik naman sa tahanan ng bata matapos ang ilang sandaling paghahanap ng daan pauwi. Teka nga, bakit ka ba nandito? Umalis ka na nga. Pinagalitan ako ni Mando dahil sa'yo. Ang sabi pa niya, kung nandito ka lang para puksain siya, hindi ka magtatagumpay. Uunahan ka niya bago mo pa siya maunahan. Banta ng bata. Kung ganon, mag-unahan kami. Mabuti na rin na alam niyang antingero ko para makapaghanda siya. Kailan niya ba ako balak sugurin? Para naman kahit papano, makapaghanda na rin ako. Tugon ni Jomar. Di ko alam eh. Pero ang sabi niya, hindi lilipas yung gabing to na hindi ka mamamatay. Ngayong gabi pala. Ayos yan. Kung sakaling mapapasabak ako sa labanan mamaya, huwag kang mangingelam o magpapakita sa Mando na yon, baka idamay ka pa. Babala niya sa bata. Nang mga sumunod na sandali, matyagang nag-abang si Jomar sa pagdating ni Mando. Nasa loob lamang siya ng tahanan. Palakad-lakad habang nakasunod ng tingin si Mateo. Tahimik lang ito. Ilang sandali pa ay nagsalita na rin. Sino po ba talaga kayo? Pangalan niyo lang yung sinabi niyo sa akin eh. Wala akong ibang alam tungkol sa inyo. Ano po ba yung mga antingero? Bakit takot na takot si Mando kanina? Hindi kanya nakita kanina eh. Pero alam niyang nasa malapit ka. Tanong ni Mateo. Mateo, ang mga antingero ay mga taong may tangan na pangmalakasang panlaban sa iba't ibang nakakatakot na nilalang kagaya ng aswang. Kaya nitong talunin ang halimaw at hindi siya nasusugatan. Ganun ako. At si Mando na kinikilala mong kaibigan, halimbawa ng aswang. Hindi siya mabait, Mateo. Halang ang kanyang kaluluwa. Nang bibiktima ng tao at kumakain ng laman at dugo at pumapatay. Kaya kalimutan mo ang anumang kabutihang binigay niya sa'yo. Dahil darating din ang panahon na ikaw ang susunod niyang bibiktimahin. Halimaw ang isang yun. Walang puwang ang kabutihan sa kanyang pagkatao. Kaya nandito ako para tapusin ang kasamaan niya. Para na rin ipagigante ang nangyari sa aking pamilya. Wika ni Jomar. Nakatingin lamang ang bata sa kanya. Hindi matukoy kung nakakaintindi ito o wala. Hindi na siya nagpaliwanag. Dahil nang sumunod na sandali, unti-unti nang naramdaman ang presensya ng aswang. Dali-dali itong sumilip sa labas. Wala pang nakita ngunit pansin ang bakas ng nilalang sa hangin. Mateo, dito ka lang sa loob. Ano man ang mangyari, wag na wag kang lalabas. Kung sakali makapasok si Mando rito, ang aswang, wag kang magdadalawang isip na iputok ito. Tamaan mo. Isang bala lang ang kailangan. Siguradong mapapatay mo yung nilalang. Dili ni Jomar, sabay abot ng baril na may mabisang bala. Bukod sa inerosyon ng tanso, may kasama ding dasal ang pulbura. Makalipas ang ilang sandali, madidinig ang maihinang katok sa pinto. Pinakinggan ito ni Jomar at nang makatsyempo ay kagad binuksan sabay sunggab sa nakatayo sa harapan niya. Mabilis nakabawi ang nilalang. Tinamaan siya ng kalmot sa muka.
Kahit walang sugat ay nawalan pa rin ng balanse sa lakas. Tumakbo ang aswang papunta sa tambakan ng basura. Mahinang sinag ng buwan lamang ang nagsisilbing liwanag na mga sandaling yun. Nang mukhaan na silang nagkakarap, dito niya nakilala ang nilalang. Ito yung aswang na dumali ng kanyang mag-ina. Parehong-pareho ang amoy, presensya, muka, maging ang tindig. Nag-init ang buo niyang katawan sa galit. Bago sila magtuos ay nagpalit muna ng anyo si Mando upang humirit ng mga salita. Naka, kilala ko ang mukhang yan. Lalo na ang mga mata mo. Tama, ikaw ang antingerong kamuntikan ng pumatay sa akin noon. Pero dahil mas matalino ko sa'yo, nagawa kitang isahan. Bumalik pa nga ako tapos habang tinutugis mo ang kasama ko, trinabaho ko naman ang mag-ina mo. Kumusta na bala? Matagal na rin yun pero ito tayo. Muli tayong nagkita. Nakakatuwa naman. Wika ni Mando. Kung sa tingin mo, nandito ako para makipagkamustahan sa'yo, nagkakamali ka. Umanda ka dahil sisingiling kita sa lahat ng ginawa mo. Taga rito ka pala pero dumayo ka ng ibang isla para mambiktima. Napakawalang hiya mo eh. Ganun talaga. Lalo na kung gustong tumikim ng bagong putahe. Dito kasi, mga walang ligo ang mga tao. Ang babaho. Tapos karamihan sa mga bata nasa basurahan. Nangangalakal. At sa tuwing kinakain ko ang kanilang laman, nangangamoy. Nakakawalang gana. Kaya dumarayo ako sa ibang lugar para makatikim ng sariwa. At alam mo pare, yung anak at asawa mo, ang sasarap. Preskong presko. Malaki nga yung kinita ko nung ibinenta sa kalahi ang laman eh. Wika ni Mando na tila ginagalit pa si Jomar. Oh, kaya ano naman? May dadaldal ka pa ba? Nangangati na kasi yung mga kamay kong pumatay ng salot sa lipunan eh. Kung may sasabihin ka pa, dalihan mo na at maiksi lang ang dala kong pasensya ngayon. Tanong ni Jomar. Nako, marami pa sana akong kwento eh. Kaso para nagmamadali ka. Ikaw lang din ang kilala kong antingero na nasasabik makita ang kabilang bahagi ng mundo. Gusto mo ba yung bahaging yon? Hindi na nakapagpigil si Jomar. Sinugod niya ito. Hindi tinigilan hanggang sa ilang beses bumagsak. Madali itong nakakatayo sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake. Lumalaban. Sinasabayan ang kanyang galaw ngunit dumating ang puntong puro na lamang ito depensa. Bumaon pa ang ulo sa lupa sa paulit-ulit na pagsuntok. Naisa na niyang pagdusahin muna upang maramdaman ang paghihigante. Ang yabang mo tapos hindi man lang kayang tapatan kahit isa kong galaw. Marami kang biktima pero hindi ko akalain na ganito ka lang pala kahina. Wika ni Jomar. Dahan-dahang bumangon ang aswang. Nanghihina, ngunit ayaw pa ring sumuko. Hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng binata. Muling sinugod at binugbog. Hindi niya ito tinigilan kahit hindi na lumalaban. Nakatihaya na lamang ang aswang habang patuloy na pinagsusuntok ni Jomar. Nang mapansin ang kalagayan nito, saka lamang siya tumigil. Kahit nakahandusay na sa lupa, sinaksak niya ito ng sinaksak gamit ang dalang patalim
habang umuusal ng mga dasal. At nang masiguradong patay na, dali-daling hinila papunta sa gitna at sinunog kasama ang mga nakatambak na basura. Nakatingin ito sa hindi kalayuan. Dahan-dahang kinakain ng apoy ang katawan ng nilalang. Saka lamang umalis nang mapansin ang mga taong lumalapit matapos makita ang sunog. Pinagtulungan apulahin ngunit dahil sa lawak at bilis ng pagkalat ng apoy, nahirapan ang mga ito. Ilang oras din bago naapula at sapat na oras na yon para sunugin ang bawat parte ng katawan ng nilalang. Ikaw yung nagsunog doon ano? Huwag mo nang itanggi. Nakita ko yung nangyari. Pinatay mo si Mando tapos sinunog kasama yung mga basura. Wika ni Mateo. Alam mo naman pala nagtatanong ka pa. Isusumbong mo ba ako? Tanong ni Jomar. Ngunit hindi sumagot ang bata. Ibinalik ang baril sa kanya. Oo nga pala, alis na ako ha. Tapos na ang sadya ko kaya wala nang dahilan para magtagal ako sa lugar na ito. Mag-iingat ka rito, Mateo. Mag-isa ka pa naman. Tumigil ka sa pagsali sa mga iligal na gawain. Nakakasama yan sa'yo lalo na bata ka ba. Mas mainam ang mga ngalakal kaysa ganun. O ito, simpleng pasasalamat sa'yo. Wika ni Jomar. Binigyan niya ng pera ang bata. Sapat na para tugunan ang pagkain sa loob ng ilang araw. Hindi na hinintay ni Jomar ang umaga at dali-dali nang umalis sa lugar. Naiwan si Mateo na nahihiwagaan kay Jomar. Estranghero pa rin kung ituring dahil hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo sa pangalan. Wala ring ideya sa buhay nito. Ang tanging alaala lamang na tumatak ay isa itong antingero. Mandirigmang walang takot na humarap sa nakakakilabot na aswang. Nilalang na minsang kinilala bilang mabuti at totoo. Yun pala'y isang halimaw na maraming biktimang tao. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Toto. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Nang mga panahong to, kasalukuyang 8 taong gulang pa lamang si Toto. Kahit papano, naiintindihan na din ang mga nangyayari sa mundo. Nang mga nakaraang buwan, namatay ang ama dahil sa malubhang sakit kaya naman, bigla na lamang nag-iba ang presensya sa tahanan. Ang dating palaging nakangiting ina, halos wala nang makitang saya at ang mga kapatid naman, iginugol na lamang ang oras sa pagtatrabaho. At dahil bunso si Toto at nasa tahanan lamang, araw-araw na nararamdaman ang matinding kalungkutan ng ina. Kaya minsan niyayakap na lamang ito para kahit papano'y gumaan ang pakiramdam at ipadama na hindi siya nag-iisa. Bata pa lamang, malapit na si Toto sa ama at palaging sumasama sa gubat tuwing nangangahoy o namumulot ng itinitindang niyog. Tuwing Sabado at Linggo naman, nagpupunta sila sa lupain ng lolo para magtanggal ng mga ligaw na damo at silipin na din ang lumang tahanan na hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling buhay. Ayon sa ama, ang mga materyales kasing ginamit sa pagtayo ng tirahan, solidong mga bakal, kaya napakatatag at madalas. Matapos ang paglilinis ng mag-ama, tumatambay sila sa tahanan. Napakahalaga ng lugar sa batang si Toto
dahil karamihan ng masayang alaala ay naiwan doon. Napapangiti na lamang sa tuwing naaalala ang ama. Masasabing mahal ng anak ang ama. Kaya isa ito sa pinaka nasaktan ng mawala yun. Hanggat sa makakaya, pinipilit ng bata na maging masaya. Dahil hanggang sa huli ay sinusunod niya ang bilin ng ama. Na mawala man siya, ay dapat ipagpatuloy lamang ang buhay. Tuwing walang pasok sa eskwelahan, nagpapaalam si Toto sa ina na pupunta sa lupain ng lolo. Pinapayagan naman ito dahil sanay na ang bata na magpabalik-balik sa lugar. Ngayon ay mag-isa na lamang siyang tinatapos ang mga kailangang gawin. Hindi maaasahan ang mga kapatid dahil may kanya-kanya na itong mga buhay. Habang ang ina naman patuloy na nalulugmok sa pagkawala ng ama. Minsan ay niyayaya niya itong sumama, ngunit hindi pa kayang lumabas ng tahanan ng ina, kaya hinayaan na lamang ito ni Toto. Tuwing nagagawi naman sa lumang tahanan, hindi maiwasan ng bata na malungkot dahil lahat ng tawanan, maging ang halakhak ay napalitan na ng lumbay at katahimikan. Isang araw, maagang gumising si Toto para ipagluto ng almusal ang ina. Ilang araw na itong hindi kumakain dahil sa lagnat. Habang nagluluto sa kusina, may nadinig ito na parang nagwawalis malapit sa palikuran. Dala ng kuryosidad, hinanap ng bata kung sino ang nagwawalis at sumilip sa bintana. Siniguro niya na hindi ito ang ina dahil bawal itong mapagod. Pagsilip sa bintana, nakita niya ang isang malapad na likod ng lalaki. Kaya nilapitan niya ito dahil tila pamilyar ang lalaki at ang suot nitong pang-itaas. Nang akmang ilang hakbang na lamang ang pagitan, lumingon ito sa bata. Labis ang tuwang naramdaman nang makita na ang ama pala ang nagwawalis. Abutenga ang ngiti ni Toto ngunit walang reaksyon ng ama. Maya-maya pa, tumalikod muli at naglakad papalayo. Sumunod naman ang bata dahil sa sobra-sobrang pananabik na makasama ito. Habang hinahabol, patuloy naman sa pagtawag sa tatay. Lumilingon naman ang ama ngunit patuloy pa rin sa paglalakad. Sinundan lamang ng bata hanggang sa nakarating sa lupain ng lolo. Diretso itong pumasok sa lumang tahanan at naupo malapit sa bintana. Sabi ko na nga ba tay, babalik ka din. Nakakalungkot kaya na mag-isa ako dito palagi. Alam mo ba tay, palagi kong ipinagdarasal na sana bumalik ka na. Sobrang lungkot na kasi ng itsura ni nanay. Wala nang mawala ka eh. Wika ni Toto. Tinitigan naman siya nito ngunit kagaya ng dati. Wala pa ring naging reaksyon ng muka. Nang akmang tatabi na sana si Toto sa kinauupuan ng ama, bigla naman itong tumayo at lumabas ng tahanan. Nagtaka na ang bata dahil sa parang wala ang ama sa tamang pag-iisip. Kaya patuloy lamang siya sa pagsunod. At sa paglalakad, napansing nagagawi na ang ama sa dako kung saan may nagtataasang puno. Napakaganda ng lugar dahil kulay berde ang paligid at hitik sa bunga ang mga puno sa lugar. Sumunod lamang si Toto sa likod ng ama hanggang sa nakaramdam ng pagod dahil ilang oras na itong naglalakad. Napansin pa ng bata na umiikot lamang sila sa iisang parte ng lugar at maya-maya pa lumapit sa kanya ang ama. Tumingin ng direkta sa mga mata at biglang nahilo ang bata.
Dahil sa pag-ikot ng paningin, napaupo na lamang si Toto sa lupa at pinikit ang mga mata. Nang maging maayos ang pakiramdam, idinilat niya ang mga mata at sinubukang tumayo. Dito niya napansin na madilim na sa lugar. Umiiyak na ang bata dahil sa labis na takot, lalo pat walang ilaw galing sa buwan niya. Nagtatakbo ang bata. Sumisigaw habang umiiyak at walang tigil sa kakaiyak. Ayon kay Toto, hindi na niya maalala kung paano siya nakatulog ng gabing yun at nagising na lamang na maliwanag na at nasa lilim ng isang puno. Dahil sa hindi pa din nakakauwi ay nagpatuloy ito sa paglalakad upang mahanap ang daan papalabas. Ngunit hindi talaga mahanap dahil kahit anong gawin, paikot-ikot lamang naman siya sa iisang lugar. Nagpahinga na muna si Toto sa isang matandang puno ng mangga. Maya-maya pa, nakaramdam ng mga kagat ng langgam sa likod at kagad na tinanggal ang pang-itaas na damit. Pagkahubad, biglang sabay-sabay na gumawa ng ingay ang mga ibon sa paligid. Napatingala si Toto at walang ano-ano'y narinig ang boses ng ina. Napalingon at nakitang tumatakbo ito papalapit. Niyakap siya ng ina ng mahigpit at sinabing kagabi pa ito naghahanap sa lugar. Nanay, kahapon pa po ako nandito. Tinatawag ko nga po kayo eh. Bigla na lang po kasi akong iniwan ni tatay dito. Wika ni Toto. Dahil sa nabanggit ng anak, napakunot na lamang ang noo ng ina. Sinabing guni-guni lamang ng bata ang mga nakita, kaya umuwi na lamang sila ng makakain. Pagka-uwi sa tahanan, ipinilit ng bata na nakita ang ama sa lugar, kaya kailangan nila itong balikan. Dahil sa batid ng ina nakakaiba ang nangyayari sa anak. Pilit niyang ipinapaintindi sa bata ang totoong nangyari. Ayon dito, hindi naman talaga namatay ang ama. Bagkus bigla na lamang itong nawala. Gumawa lamang sila ng peking lamay para ipakita sa mga tao. Hindi kasi naniniwala ang lolo sa mga kwentong engkanto. Kaya pilit na iginigiit na walang ibang rason ang pagkawala ng ama ni Toto, kundi napatay na mga rebelde sa bundok. Sumang-ayon na lamang ang ina bilang respeto sa kagustuhan ng sariling ama ng asawa. Ang kabaong nanatiling sarado sa buong lamay. Dahil ang alam ng mga tao, lasog-lasog ang katawan ng ama, kaya hindi ipinapakita ngunit lingid sa kanilang kaalaman na wala naman talaga itong laman. Dahil dito, mas lalong naguluhan ang murang isipan ni Toto. Hindi naman pinilit pa ng ina at inaya na lamang ang anak na lumabas ng tahanan at meron silang pupuntahan. Habang naglalakad, hindi nagsasalita ang bata. Patuloy lamang sa pagsunod sa ina. Maya-maya pa huminto sa isang kubo at nakangiting lumabas ang isang matanda. Pinapasok namang kagad sila at pinaupo. Nagulat si Toto nang hawakan siya nito sa kamay. Ayon sa pulso ng batang ito, malinaw na nakipagkita sa kanya ang kaluluwa ng kanyang ama. Ganap ng isang engkanto ang asawa mo at sa pagkakataong ito, hindi na natin mababawi pa ang kaluluwa niya. Pero kinakailangan pa ring mahanap ang bangkay nito para matahimik. Wika ng albularyo. Nag-umpisa na itong painumin ng langis ang bata
Kasabay nun ang mga dasal na pangontra sa mga masasamang elemento. Matapos ang gamutan, nakaramdam ng ginhawa at kapayapaan ang pag-iisip ni Toto. Nagpasalamat na lamang ang mag-ina at nagpaalam na rin sa albularyo. Hanggang sa dumaan ang mga araw, naging normal naman ang pamumuhay ng mag-ina. Unti-unti nang bumabalik ang sigla sa katawan ng ina dahil na din sa tulong ni Toto. Minsan dumadalaw naman ang mga kapatid at nagbibigay oras sa paghanap ng bangkay ng ama. Ngunit halos 1 taon na ang nakalipas. Hindi pa din nila nahanap ang labi nito. Paminsan-minsan, nakikita pa din ni Toto ang imahe ng ama sa lumang tahanan. Ngunit hindi na lamang pinapansin dahil alam niya na hindi naman ito ang totoong katawan niya. Hanggang sa isang araw, may nagbalita sa mag-ina na nasa tabing ilog ang labi ng ama. Dali-dali silang pumunta. Naabutan ang nagkukumpulang mga tao. Nang makalapit sa labi ay parang kakamatay lamang at oras lang ang nakalipas. Hindi pa ito naaagnas o nangangamoy man lang. Hindi maiwasan ang bulungan ng mga nakakita. Dahil 1 taon na magmula ang lamay, ngunit bakit nakita muli ang labi na tila bagong bangkay lamang. Ngunit hindi na ito pinabulaanan pa ng pamilya. Pagkarating ng ibang lalaking kapatid, kagad nilang binuhat at pagkauwi sa tahanan, ibinalot sa pulang tela at ginawa na lamang ng kabaong. Nagawa sa tabla. Nang mismong araw na yun, bago pa man ilibing ang labi, inimbitahan ng mag-anak ang albularyo sa lugar para dasalan at matapos ang orasyon, inihatid na sa huling hantungan. Ito ang huling naging alaala ng batang si Toto Sama at ang huling engkwentro sa kaluluwa nito. Matagal na panahon na ang lumipas. Hindi pa rin nakakalimot ang mga tao sa lugar nang minsang nakapagtatakang nangyari sa pamilya. Ngunit ayon kay Toto, mas hindi niya makakalimutan ang kagagawa ng engkanto at ang itinagong bangkay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.